Hindi nakapagsalita si James, kaya't napapailing na muling tumalikod si Pamela dito at umupo sa couch. Napadikwatro siya ng upo, tsaka tumingin muli kay James. Hindi mo ako masisisi sa nangyayari sa'yo, kung paano kita tratuhin. Alam mo mismo sa sarili mo kung anong kasalanan mo, dahil kahit nawalan ako ng alaala, nararamdaman ko pa rin kung paano ako nasaktan dahil sa inyo. Ayaw mong aminin mismo sa iyong sariling ginawa mo sa akin, kaya hayaan mo ako sa gusto ko dahil wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Seryosong sabi ni Pamela. Napaiwas ang tingin sa James sa kanya nang mariin niya itong taringnan. I still love you. I know it's too late but that's how I feel. Nasasaktan ako sa nakikita kong nahuhulog ka na sa iba. Pakiramdam ko doble yung sakit na bigay mo sa akin dahil sa ginagawa mo. Pero hindi pa rin ako sumusuko na bumalik ang pagmamahal mo sa akin. Titiisin ko ang sakit na binibigay mo sa akin. Huwag ka lamang tuluyang mawala. Pahayag ni James at ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito. Ngunit mas nangibabaw pa rin ang sakit na nararamdaman niya dahil sa ginawa nito sa kanya. Tell me, what happened that night before I got lost? Because when they found me, I got many wounds and bruises. If you want me to forgive you a little, then be honest with me. What happened? Seryosong sabi ni Pamela. Di nakasagot si James. Hindi alam kung sasabihin ba niya dito ang totoo. Nanatiling nakatingin si Pamela kay James. Hinihintay ang magiging sagot nito sa kanya. Gusto niyang malaman kung handa nga ba itong makuha ang kapatawaran niya o hindi. Ano? Magsasalita ka ba o hindi? Dahil kung hindi, lumabas ka na. Kausapin mo lang ako tungkol sa trabaho at huwag personal na buhay ko. Seryosong sabi ni Pamela dito. Napatingin sa kanya si James. I already told you about that, Pamela. Maya-maya ay sabi pa nito. Napailing naman si Pamela dahil hindi yun ang sagot na nais niyang marinig. Umiwas na lamang siya ng tingin kay James. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mo magsalita. Pag-isipan mong mabuti ang lahat na nangyayari at gawin ang tama para hindi ka tuluyang mabulag sa katotohanan. You are a good man but not a good husband. Seryosong sabi ni Pamela at saka tumayo. Nakakaalis ka na. Dagdag niya rito at bumalik sa kanyang upuan. Kumuha siya ng folder at tinignan ng mga ito. Napansin pa niyang napatitig sa kanya si James, ngunit maya-maya rin. Walang salita ito naglakad palabas ng kanyang opisina. Na makalabas ito, binaba ni Pamela ang hawak niya at napabuntong hininga. Alam niyang may pumipigil dito upang di magsalita, ngunit hindi siya susuko. Nais niyang malaman kung ano nga bang nangyayari sa gabing iyon at gagamitin niya yon laban kay Vera. Nasisiguro niyang may kinalaman to sa nangyari sa kanya. Tahimik na binabaybay ni Vera ang daan paalis sa kumpanya ni na Pamela. Hindi mawala ang inis na naramdaman niya dahil sa nangyari sa kanya at siguradong hindi pa doon nagtatapos ang nangyari. Hindi niya alam kung aasa ba siya sa ama ni Pamela. Nagagawa nito ng paraan para maalis iyon na may kinalaman sa pangalan nila. Hindi niya rin masabi kung sino naglabas noon. Hindi niya rin alam kung may kinalaman si Alice sa paglabas ng galong balita. Hindi nito ugali ang ganon. Mas lalong hindi rin si Pamela. Pamela? Sambit niya sa pangalan nito at napakunot noo. Nakita niya ang reaksyon ni Pamela kanina na tila ba kalmado lang ito at tahimik. Bahagya niyang naikuyom ang kanyang kamay. Naisip niya na kung hindi na walang alaala nito ay talagang hindi ito gagawin sa kanya. Ngunit ngayon wala itong maalala at iba rin ang kilos ito na tila hinayaan lang ang mga bagay na nangyayari sa paligid nito. Napasinghal na lang si Vera at napapailing. Ibang klase ka rin kumilos, Pamela. Pa-victim pero iba ng ginagawa. Habang iniisip niyang maaari niyang gawin kay Pamela, bigla na lang naipreno ang sasakyan. Nang biglang may humarang sa dinaraanan niya at may lumabas doon ng mga kalalakihan. Iaatras niya sana iyon na makitang may nakaharang din sa kanyang likuran. Kaya wala siya nagawa, kundi ang tignan ng mga ito. Maya-maya natigilan siya na makitang isang taong lumabas, na sinenyasan siyang lumabas. Naparunok siya at dahan-dahang binuksan ng pinto. Inawakan agad siya ng mga tauhan nito at tinala sa kotse kung nasaan ito. Nang pumasok ito, pinasok rin siya kung saan ito nakaupo. Agad naman itong umandar papaalis. How's your day, my wife? Bati nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Bahagyang umiwas ang tingin dito. Ngunit natigilan siya nang marinig ang tila pagkasa ng isang barel. Napalingon siya dito at nakita niyang may hawak nga itong barel. Alam mo naman ang ginagawa ko sa taong ayaw kong sagutin, di ba? At mas lalo na yung pinaghihintay kapag kailangan ko. Ilang bala bang gusto mong ipaputok sa'yo? Sabi ni Albert sa kanya, tinutok nga sa kanya ang barel. Napatitig naman si Vera sa hawak nito at maging dito. Hindi mo pa rin ba ako sasagutin? Muling sabi nito at nilagay sa kanyang sentido ang baril na hawak nito.
Napapikit si Vera at nakaramdam ng takot dahil alam niyang hindi ito nagbibiro sa kung ano man ang sinasabi nito. Albert, please, wag mo nang dagdagan pa ang nangyari sa akin ngayon. Pasensya ka na kung bakit hindi ako Biglang napadaing na lang si Vera matapos ihampas ni Albert ang hawak niyang baril kay Vera. Stupid ah! Talagang dadagdagan ko pang nangyari sa'yo dahil napakatanga mo. Sigaw ni Albert sa kanya at sinampal siya nito sa pisngi. Kaya tumama ang ulo niya sa bintana. Muli naman siyang hinablot ni Albert at nilawakan na mahigpit ang baba nito. Alam mo bang galit na galit ako ngayon dahil sa'yo? Alam mo na palang nandito si Seb, hindi mo pa sinasabi sa akin. Muling sigaw ni Albert sa kanya. Akala ko kasi alam mo na, kaya hindi ko na sinabi. Naiiyak pang sabi ni Vera dito. Ngunit isang sampal lang ulit ang natanggap niya mula dito. Kaya halos mapaluhod siya sa ginawa nito sa kanya. Doon sa tuluyang napaiyak sa sakit na ginawa nito. Dahil isa kang tanga. Maging si Barl hindi mo sa akin na nandito na. Pinapasundan ko sila hanggang sa Canada kaya pala hindi sila nakikita ng mga tauhan ko. Dahil nandito na pala sila. Ang bobo. Lalo ka na. See? What happened to you? Look at yourself. Sa tingin mo ba matatakasan mo pang nangyayari sa'yo? Hindi, Vera. Kaya ayusin mong sarili mo at baka nga tapusin na kita ngayon. Galit pa ring sigaw nito. Nanginginig ito sa galit habang kumukuha ng tobako tsaka sinindihan. Pero nasa naman ni Vera ang dugo sa labi niya at pilit pinapakalmang kanyang sarili. Alam niya sa sariling wala siyang laban dito at ito lagi ang kinatatakutan niya, ang pagbukatan siya ng kamay. Pero nasan din niya ng luha sa kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ito. Ang nais lang niya sa sandaling iyon, sana ibaba na lang siya o pumakaalis na dito. Pero sa tingin niya wala itong balak na ibaba siya at nasisiguro niya kung saan siya nito dadalhin. Hindi nga nagkamali si Vera. Dinala siya sa mansyon nito, sa isang hasyenda na pagmamayari nitong malayo sa syudad. Ang lugar kung saan siya pilit ay pinakasal dito, na siyang naging simula ng kalbari ng buhay niya. Bumaba siya ng sasakyan. Walang salitang sumunod kina Albert na naglalakad papasok sa mansyon. Bilisan mo ang lakad. Baka gusto mo itulak kita. Seryosong sabi ni Albert sa kanya. Kaya bilisan niyang lakad at tumabi dito. Nakita niya pa kung paano lumabas sa mga katulong nito at yumuko na makadaan sila. Naalala niya nung una makapunta siya dito. Gustong gusto niya tila ba para siyang prinsesa sa bahay na ito. Yon ay nung nabubuhay pa ang ina ni Albert na siyang nagdala sa kanya sa asyenda. Ngunit nang mawala ito'y doon nagsimulang maging kalbaryo ang buhay niya. Lalo pa't ninais ng ina nito na makasal na siya kay Albert. Wala siya nagawa kundi ang sumang-ayon na lang at tiisin ang ugali ni Albert na biglang nagbago simula nang mawala ang ina nito. Sa taas ka dumiretso at alam mo nang gagawin mo. Mariing sabi ni Albert sa kanya. Marahan siyang napatangot naglakad patungo sa itaas sa master's bedroom. Wala na siyang takas pa sa ganong sitwasyon at alam niya kung anong sunod itong gagawin sa kanya. Pumasok siya sa master's bedroom. Bahagya pang napatingin sa paligid. Hindi niya makalimutan ang pagiging malupit ni Albert habang nasa silid na iyon. Muling napatulo ang kanyang luha sa pisngi at naglakad patungo sa banyo. Isa-isa niyang hinubad ang kanyang damit. Naglakad siya patungo sa bathtub at nilagyan niya ng tubig at body wash. Kung ano-ano pa ang nilagay niya doon. Tsaka siya lumusong sa tubig. Napapikit pa siya sa lamig nito. Maging ang hapdi na sugat na naranasan niya sa kamay ni Albert. Hindi niya mapigilang mapaiyak at mapasigaw nang walang boses dahil sa galit at tinis na kanyang nararamdaman. Kaya niya ayaw pumunta dito dahil alam niya kung anong mangyayari sa kanya at iniiwasan niya iyon. Subalit ngayon wala na siyang takas sa kung anong gagawin sa kanya ni Albert. Nais niyang lunurin ang kanyang sarili sa bathtub upang matapos ng paghihirap niya. Ngunit nasa isip pa rin niyang lumaban. Hindi siya makakapayag na matatalo lang siya ng ganoon lamang. Mabilis niyang tinapos ang pagbababad sa bathtub at pumunta sa shower. Matapos niyang linisin ang sarili, lumabas na rin siya sa banyo. Nakasuot lamang siya ng bathrobe at nakita niyang wala pa si Albert. Naisa na niyang tawagan si James ngunit naalala niya na iwan yun sa kotse niya at wala siyang kahit anong madala bukod sa kanyang sarili. Humarap na lamang siya sa salamin. Sinuklay ang kanyang basang buhok. Nasa ganon siya nang bumukas ang pinto at nakita niya mula sa salamin si Albert na agad na patingin sa gawi niya. Iniwas niya ang tingin dito at nagpatuloy sa pagsuklay ng kanyang buhok. Nakita niyang naglakad to palapit sa kanya at pumunta sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang kamay nito na humawak sa kanyang magkabilang balikat. Nakaramdam tuloy siya ng kilabot dahil sa ginawa nito. Alam mo naman siguro na ito lang ang makakapagparelax sa akin, kaya pagbutin mo yung trabaho bilang asawa ko, sabi sa kanya ni Albert. Maya-may naramdaman niya ang labi nito sa batok niya, maging ang pagkilos ng kamay nito.
Hinubad ba nito ang suot niyang robe at bumagsak iyon sa paa ni Vera? Napapikit siya na maramdaman ang hininga nito at kung paanong kumilos ang kamay nito sa kanyang katawan. Nandidiri siya sa ginagawa nito sa kanya. Hindi niya ito gusto, subalit ito ang nakatadhana sa kanya. Naramdaman niya ang kamay nito na sumakop sa kanyang isang dibdib. I really like your smell, Vera. I miss how I feel your bare skin on me. Pabalong pang sabi nito, na ngayon dinadampiran ng halik ang kanyang leeg. Kahit sinong babae talagang makakaramdam ng kiliti kapag hinalikan ng isang lalaking kanilang leeg at yun ang nararamdaman ni Vera. Alam niya, malulunod na siya sa ginagawa nito at makakalimutan niyang saglit na nandidiri siya dito. Tinulak niya si Vera sa kama, tuloy ang hinubad ng kanyang damit. Maya-maya may kinuha ito sa ilalim ng kama. Nakita ni Vera ang hawak ito, isang latigo at bahagyang nakaramdam ng kaba. Tumalikod ka, seryosong sabi ni Albert. Albert, please don't do that. Kinakaba niyang sabi kay Albert. Albert, please don't do that. Tumatalikod ka ba? O iba ang gagamitin ko para sa'yo? You know this is how I punish you for making me like this. You always ignore me and be with that stupid man. So taste this. Seryosong sabi ni Albert at inihempas kay Vera ang latigo. Ah! Napadaing si Vera matapos tamaan ng latigo. Tumalikod ka sabi, sigaw ni Albert. Agad naman yon ginawa ni Vera at napahawak na lang sa una na nasa tabi niya. Napangisi si Albert at muling hinampas si Vera sa likod. Muling napadaing siya. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa unan para tiisin ang sakit na kanyang nararamdaman. Paulit-ulit na hinampas ni Albert ang kanyang likuran hanggang sa magsawa ito. Tinapon ni Albert ang latigo sa isang tabi, tsaka lumapit sa kama kung saan naroon si Vera. Nakita niya mga sugat ito sa likod na umabot sa likuran ng hita nito. Akala niya mawawalan to ng malay. Tulad ng huli nitong ginawa iyon kay Vera. Ngunit ngayon nakita niyang dito nawalan ng malay. Lumapit siya rito at kinuha ang una na tinakip sa mukha nito. Nakita niya ang mga luha nito sa pisngi. Masakit, di ba? San ba ang masakit? Yung binaliwala ka na? O yung harap-harapan na? Sabi niya kay Vera na di nagawang tumugon dahil sa sakit na nararamdaman nito. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na wag mo akong ginagago dahil talagang matinding ibabalik ko sa'yo. Kaya naman dahil mahina ka, ako nang tatapos sa lalaking yon at sa asawa niya, nang di ka na maabala pa. Mariing sabi ni Albert at amang aalis sa tabi nito, ngulit nagawa siyang hawakan ni Vera. Please, wag mong sasaktan si James. Siya na lang ang natitira sa akin. Maawa ka, Albert. Alam kong galit na galit ka dahil dito si Seb, kaya may paraan ako para mapabagsak mo sila. Sabi ni Vera na kahit nahihirapan, nagawa pa nitong sabihin iyon. Ano naman sa tingin mong parang sinasabi mo? Seryosong sabi ni Albert. Si Pamela. May gusto siya kay Pamela at tinatago silang relasyong dalawa. Maaari mong gamitin si Pamela laban kay Seb. Wala na akong pakialam kung anong gagawin mo. Basta't siya ang paraan para mahawakan mo si Seb. Pahayag ni Vera. Di nakapagsalita si Albert at iniisip ang sinabi ni Vera. Nakakita niyang may punta mga sinasabi nito at tila nakakuha na agad siya ng ideya kung paano niya mabibitag si Seb. Napatingin siya kay Vera na mapansing na wala na to ng malay. Napabuntong hininga siya at umalis sa kama. Nagpalit siya ng damit, tinakpan ng hubad pang katawan ni Pamela. Tumawag lang siya ng katulong nila para gamutin ang sugat ni Vera para makapaghanda siya sa plano na kanyang gagawin. Nadidaling pumasok si James sa bahay ni Vera matapos nang tumawag sa kanya na galing to sa asyenda ng mga Mondragon. Alam ni James kung anong mangyayari kay Vera kapag galing to sa asyenda. Isa pa may kutob na siyang may mangyayari dito dahil tumawag ang isa sa tauhan ni Albert at pinapakuha ang kotse ni Vera. Binuksan niya ang kwarto ni Vera at doon naabutan niyang nakadapa ito sa kama. Vera, are you alright? Nag-aalala niyang tanong dito. Lumapit siya dito at agad inilapit ang kanyang kamay sa noo nito. Naramdaman niya ang init na nagmumula dito at nasisiguro niya na ilalagnat ito dahil hindi normal ang init na nararamdaman niya. You really came. Nakapikit na sabi ni Vera. Did he hurt you? Where? Nag-aalala niyang tanong at sinuri ang braso nito. Namasagi niyang batok nito ay napadaing si Vera. Napakunot noo si James at dahan-dahang tinignan ng batok nito. Doon nakita niyang namumulang marka ng bagay na ginamit ito. Inawakan niyang kumot na nakatabon dito at dahan-dahang inalis. Halos manlaki ang mga mata niya na makita ang sugat sa likod ni Vera na tila tanda ng pagmamalupit nito sa kanya. Nakikita niyang sariwang sugat ito at nasisiguro niya kahapon to ginawa ni Albert kay Vera. Gusto ko nang makalaya. Hindi ko na kaya. Maya-maya sabi ni Vera. Hindi siya makapagsalita dahil nakatingin pa rin siya sa sugatan na nakikita niya ngayon kay Vera.
Nakita niyang may bakas na itong ginamot ngunit para sa kanya hindi pa rin sapat. Kaya bigla siyang tumayo at may tinawagan. What are you doing? I'm calling a doctor. And you can't stop me for doing it. Hindi sibre ang sugat mo. Maaari kang manghina ng tuluyan. Seryosong sabi ni James. Tinawagan niyang kaibigan ng doktor at pinapunta sa bahay ni Vera. Matapos ang tawagan ni James, muli siyang lumapit kay Vera. Hindi ko na kayang tiisin ang ginagawa niya sa'yo. Hindi na to tama. Seryosong sabi ni James. Natawa naman si Vera sa sinabi ni James. At anong gusto mong gawin? Susugurin mo siya. Sa tingin mo ba bubuhayin ka pa nun? Ganong alam na niya na may relasyon tayong dalawa? Papatayin ka niya, James, kaya wag mo nang gawin kung ano man ang naiisip mo. Hindi mo kayang isang yon. Seryosong sabi ni Vera sa kanyang huling sinabi. Hindi nakapagsalita si James dahil alam niyang tama ito. Wala siyang magagawa laban dito, lalo na't masyado mabigat ito para kalabanin. But this is too much, Vera. Saan ni James? Alam ko pero wala akong magagawa. Kung babagsak man ako dahil sa lalaking yun, sisiguraduhin ko. Idadamay ko si Pamela sa hukay. Ayoko maging masaya siya sa piling mo o sa piling ng ibang tao. I will be her nightmare. Mariing sabi ni Vera. Napabuntohan niya si James. Dahil alam niyang wala siya magagawa sa kung anong gusto ni Vera. Pero hindi pa rin nagbabagong isip niya na makasama si Pamela. At hindi siya makakapayag na tuloy nitong makuha ni Seb. Kasalukuyan nakatingin sina Dion at Seb sa bahay ni Vera. Na makita nila si James na nagmamadaling pumasok sa loob kanina. Sigurado ka ba na sa nalaman mo mula sa tauhan natin? Tanong ni Seb kay Bryle. Nalaman ng tauhan lang ang nangyaring pagharang sa kotse ni Vera at pagkuha nito sa kotse, saka ay pinasok sa loob ng isang kotse kung saan naroon si Albert. Hindi sila sigurado sa nangyari kay Vera. Noon pa'y alam nilang sinasaktan ni Albert si Vera kapag kasama niya ito. Yes, sigurado may ginawa na naman si Albert kay Vera. Seryosong sabi ni Bryle. Kahit naman naiinis siya sa pinagagagawa nito, ay nag-aalala pa rin siya dahil sa pinsan niya ito. Lalo na kung ang taong nananakit dito ay ang taong kalaban niya. Napatango naman si Bryle at pinaandar ang kotse papaalis upang pumunta sa bahay ng Pamela. Inaya sila ng ama ni Pamela na doon ang dinner sa mansyon nila, kaya naman di sila tumanggit agad ng sumang-ayon. Pagkarating sinalubong sila ng katulong ng mga Buenafe at inakay sa loob ng mansyon. Sa sala naroon ang mag-asawa na naghihintay sa kanila. Magandang gabi po sa inyo, Mr. and Mrs. Buenafe. Bati ni Bryle sa mag-asawa. Ngumiti naman ang mga ito at gumanti pa ng bati sa dalawa. Magandang gabi rin sa iyo, iho. Mabuti naman at nakarating kayong dalawa dito. Maupo kayo. Bati ni Mr. Buenafe. Umupo naman sina Seb at Bryle. Siyempre naman po, isang karangalan na makasama kayo sa hapunan. At talagang dito pa sa mansyon ninyo? Nasan po pala sina Pamela? Nagkatingin naman ang mag-asawa at napangiti. Nasa itaas pa ata, may ginagawa pa. Ang sabi niya kanina tatawagan niya si Alice. Sagot naman ni Mrs. Buenafe. Napatango-tango naman si Bryle at napasalip kay Seb. Dahil alam naman niyang nais malaman ni Seb kung nasaan si Pamela. Lalo pat nakikita ng mag-asawa na malapit sina Bryle at Pamela. Ganun ba? Nasabi na ba ni Pamela sa inyo kung anong koneksyon nitong si Rafael sa inyong anak, Mr. Buenafe? Sabi pa ni Bryle.